Hi guys, good morning. Mahaw na mo guys. Kung wala pa. Yan, pamasok na ang dalawang bata. Si Daddy naghatid kay Sarah. Nag-message ako kay Daddy na salamat. Salamat sa paghatid niya, ganyan-ganyan. Kaya sabi ko magiging siya sa work. Yun ang message. So, ang reply niya sa akin guys, have a good day. Just relax. Paano ako makapag-relax, guys? Ano ba itong mga asawa natin, guys? Paano ba yung relax? Ano relax? Tingnan niyo yung bahay, oh. Ang daming gagawin. Ang dami ko pang tupiin. Hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula sa gawain ko sa bahay. 5 days na off si Daddy. Ang nangyayari kasi, pag off ni Daddy, hindi mapirmi sa bahay. Laging may pupuntahan. Kami as a family. Kung akala mo, magagawa ko yung gagawin ko. Kasi nandyan siya. Mas lalo akong walang nagagawa pag nandito siya. Promise. 5 araw yun, grabe. Kaya, laba kami ng laba. Laba ako ng laba. Siya naman, sampay siya ng sampay. Nakakatawa tong si Kuichi, guys. Kasi, mahilig siyang maglaba. Nagmana siya kay Okasa. Never silang nagkaroon ng pile, ng laundry. Never. Pag asawa mo, ipipraise mo talaga. But hindi ito pag-praise eh. Ganun talaga siya. To the extent na nang manggigigil ako sa kanya. Actually, hindi to appreciation. Rant to. Kasi, laba siya ng laba. Nanggigigil ako kasi ako yung laba ko naman. Hindi ako lang bas naglalaba. Siyempre, di ba tayo, nagaan tayo ng mga decolor, mga gito ganyan. Ako, ang arte ko sa mga laba. Ang sa kanya, malabahan lang, di ba? Ayaw ko yun. Nagigigil ako sa ganun yan. Pero ngayon, hindi na siya naglalaba. No touch na siya sa laba. Kasi ilang beses ko na siyang pinagalitan dahil yung mga, siyempre, iniingatan mo yung mga, may mga damit akong hindi washing machine. Hindi naman marami, but may mga damit kasi guys ng mga bata. Lalo pa, may presyo. Iniingatan ko talaga. Kinakamay ko or kahit yung sa kanya. May mga shirt siyang hindi ko winawash. Binababad ko pa. May mga ganun akong process. Siyempre, ganun naman tayo, di ba? Pero pagdating sa mga gawaing bahay, maasahan. Isa yan sa na-inlove ako. Isa yan sa talagang, alam mo yung, ang sarap sa feeling na nandyan siya. Alam mo yung natural sa kanya. Maghuhugas siya ng pinggan, magluluto siya, magwawalis-walis siya dyan. Nung una, hindi ko siya Alam niyo ba yung feeling guys na, ewan ko lang, siguro ako lang to. Yung kapag may ginagawa yung asawa niyo, parang feeling mo may meaning. Kasi, kumbaga, depende yan sa pagpapalaki. Kumbaga, kasi ako, growing up, parang feeling ko, kailangan kong mag-prove yung worth ko kapag may nagawa ko sa bahay. Yung ganun. So, bawal umupo, parang pag umupo ka, tamad ka. Yung, alam niyo yun, yung ganun kasi yung environment na nasanayan ko. And lagi akong may ginagawa, di ba? So, nung una, not now, nung una, 12 years na kami, more than decade na kami. So, nung mga una, kapag may gagawin siya, feeling ko parang ginagawa niya para ipamukha sa akin na kasi hindi mo ginagawa. Ganun yung interpretation ko guys. Dati yun ha, hindi na ngayon. And yun, kinausap ko siya until na na-realize ko na hindi naman pala siya ganun. As a matter of fact, hindi niya din naiintindihan kung bakit siya ako nagagalit. When ang purpose niya lang naman is tulungan ako. Dumating yun sa point na, alam mo yung na-realize ko na. Although it took time. Pero ngayon, hinahayaan ko na siya. Walang problema sa akin. It's not about me anymore. Alam mo yun, magmamatured ka ba? So yun na nga guys, ang dami nang nilabhan. Ang dami namin nilabhan, hindi ko naman natutupi. So nandun sila sa bedroom, na sobrang kalat ng bahay namin ngayon. Dahil nga 5 araw, ayan yung kakain sa labas, walk sa labas, maglalaro, magaganito, magaganyan.
Minsan pa, dadamay niya ako sa panonood ng mga movie niya. And alam mo kasi, kahit na ano ko na kasi din guys na-learn ko na din kasi yun eh. Alam mo yung, marami ka talagang malalearn kung hayaan mo lang yung sarili mo na matuto. Marami eh. Katulad kasi dati, hindi mo ako mapapaupo talaga. Kailangan na palagi ako may gagawin. Kailangan na maayos. Hindi ako perfectionist sa ibang tao. Perfectionist ako sa sarili ko. Sa sarili ko lang. Along the way kasi, you know, matututo ka kasi na mag-lay low. Ako kasi natutunan ko na alam ko na ngayon kung paano kalmahin yung sarili ko sa ganung bagay. It took me a long time na kalma lang, okay lang, na makalat ang bahay. It took time guys, grabe. Isa yan sa reason kung bakit kami nag-aaway, nagagalit. Isa yan sa mga bagay na ewan ko ba. Mahabang explanation kung i-explain ko pa lahat din guys. But yeah. Anyway, habang mag-chika-chika ako dito, may gagawin tayo dito, okay? Ayan oh. So, aayusin natin sila habang mag-chika-chika ako dito. Hindi pa ako nakapag-vacuum guys. Nag-iiba ang ugali ko dati pag makalat ang bahay. Ngayon, sa awa ng Diyos, wala na. Wala na ba talaga? Pero, hindi ako kagaya dati. Although, hindi pa siya siguro na wala, no? Pero, hindi ako kagaya dati na mas unahin ko yung mga ganun. Uunahin ko talaga na maglinis, na ganyan. Alam mo yung ikaw na nasa paligid ko, parang maano kang gumalaw. Dahil puro ako, alam mo yun, basta over na ba? Over. But later on, sa awa ng Diyos guys, na-realize ko na it's not about, alam mo yun, natuto na ako ba? Natuto na akong intindihin na okay lang na kahit hindi magawa yun, basta mag-spend ng time. Totoo yan. Totoo yung mga yan. Napaka corny, cheesy, or cliche. But, totoo yan. Mas importante talaga yung quality time. It's not just about cleanliness eh. Hindi lang yan. Alam mo yung pag naglilinis kasi ako, parang, alam mo yung na-arrange din yung utak ko. Kumaga, outlet ko siya para distress. It's not really about gusto ko yung, alam mo yung for health, yung mga ganon. Hindi siya ganon all the time eh. Hindi siya ganon. Hindi, as a person na nag-struggle ng ganon, hindi na siya about cleanliness, na gusto ko na maayos ang bahay. Hindi siya laging ganon. Sometimes, or most of the times, siya yung stressor ko kumbaga. Siya yung pag malinis, feeling ko na-arrange din yung utak ko. Feeling ko may silbi ako, feeling ko basta mga ganon. It's a sad truth actually. But I learned now na hindi yun, na okay lang. Alam mo yun. Ang tagal ko nga lang natutunan niyang ganyan. Pero ngayon, hindi naman pala. Wala naman palang mawawala, guys. Kapag uunahin mo yung aalis kayo ng pamilya mo, mamaya ka na magtutupi ng damit, mamaya ka na... Kasi, ewan ko ba, magiging honest ako sa inyo. Iyan ang pinakagrabe makakapag-stress sa akin, guys. Lahat ng yan, yung makalat. Yan ang mga nakakapag-stress talaga sa akin. So, kung gusto mo akong maging happy, kung gusto mo akong maging makitang ganon, all you have to do is to clean. Yun, maging masaya na ako nun. Yun yung, alam mo yung pagpasok ko ng bahay or kwarto or what, na malinis, parang, alam niyo ba yung ganon, yung ganon, yung
safe. I feel safe. I feel I feel relaxed. I feel secured. I feel calm kapag malinis ang bahay. So it's not really about cleanliness in general, as I've said, for health or what. It's for my serenity. It's more on inside. Hindi siya ganun, guys, ganun. Itutulog ko na lang yung oras, maglilinis pa ako. Tulog na ako, babangon ako para maglinis. Ganun ako ka-weird dati. Pero of course, na-overwhelm pa din ako. Kagaya nito. Umalis kasi kami, kaya marami akong hindi nagawa. So kung dati to, nag-aaway na kami kasi sisisihin ko siya. Dahil sa'yo, ganyan-ganyan. Maano ka kasi. Sabi ko sa'yo, ganyan. Wala nang ganun. Pero, nandun pa din yung ma-overwhelm ka. Ganun lang. Pero yung kagaya dati, naku guys, marami akong nasaktan, napahiya, na-lost na time, dahil sa ugali ko na yun. Sa totoo lang. Huwag natin yung evento dahil, medyo hindi siya maganda na memory, but yes, I'm not proud of it. Absurd yung idea sa akin na okay lang na magkalat ang bahay. Absurd sa akin yun dati. But I learned my lesson now. And hindi ko na gagawin yung mga ginawa ko. Hindi na ako babalik sa ganun dating ako. Hindi ko na nararamdaman yung worthless ako. Wala na yung ganun. Sa awa ng Diyos. Pero yun kasi yung pangit, guys. Kapag lumaki kang, alam mo yung naka-base lahat sa sa nagawa mo. Yung approval mo sa sarili mo. Hindi yung ibang tao eh. Hindi yung kung anong sasabihin ng ibang tao or kung anong sasabihin ng asawa mo, ng boyfriend mo or what eh. Yung ikaw. Gets na yan. Ganun din ba kayo? Kasi I struggled it. I struggled. Grabe. Hindi basta-basta struggle lang. Hindi pinagano ko sa mga kanyang bagay. Yun. Narinis natin siya guys habang nagchika-chika tayo. Yan, dito naman tayo guys. Kapag mag-i-spray kayo, huwag yung punasan agad ha. Hayaan mo muna silang gawin yung trabaho nila. May gasang kalat. Yan, patuloy naman natin siya. Pag nag-spray kayo, agad punasan. Okay? Kasi, walang silbi yung in-spray nyo, hindi, paano niya magagawa yung trabaho niya kung papunasan natin sila agad. Diba? So, let it sit for some time para mas magawa niya yung trabaho niya. Yan. Update natin to next time. Dito yung lagay ng mga kaldero. Kapag nakabili na kami ng lagayan, yung naka-file na gano'n. Ayan. Naligpit natin yung mga gusto kong ligpitin, guys. Sana may nagawa din kayo. May naligpit din kayo habang nanood kayo sa akin. Ay! Oh my gosh. Hindi man natin ito nalagay, oy. Punasan ko lang ito para mailagay doon. Hanggang dito na lang yung vlog natin, guys. Ha? Kasi sobrang haba na nito. Although gusto ko kayong makasama buong araw. Like, buong araw talaga. Pero
Sino naman ang manonood nun, guys? 24 hours. Ang hirap i-edit nun. Voicemail? I have a voicemail. Wait a minute. Okay, guys. So, may voicemail ako. May silence call ako. Feeling ko importante to. Hindi ko alam yung number. But anyway, ulit, may calling agad. Ba't naka-silence? Hindi ko alam kung bakit naka-silence. But, from now on, I'm gonna do that there. Tapos, kakain muna ako ng breakfast. But before anything else, sikasuin ko muna itong tawag, voicemail at saka naka-silence kong call. Hindi ko alam. Okay. Sana walang... Anyway. So, thank you guys for hanging out with me again. Linis-linis konti habang chika-chika. So, I don't like to say goodbye to you. But, kailangan ko kasi ang haba na ng vlog natin. Diba? So, sana may kayo guys. May nagawa din kayo habang nanonood kayo sa akin. And, next time ulit sa ating next cleaning video. Okay? Thank you so much always, guys. And have a great day, you guys ahead. Bye!